May nasusulat ba sa Biblia na kailangan din nating magsalita kapag tayo ay nakakakita ng mali? Maituturing ba itong pagre-rebelde kung ikaw ay magsasalita ng katotohanan? Number 1, mababasa po sa Proverbs chapter 31 verse 8 to 9. Speak out on behalf of the voiceless and for the rights of all who are vulnerable. Speak out in order to judge with righteousness and to defend the needy and the poor. Magsalita po tayo para sa walang kakayahang magsalita at para sa karapatan ng mga mahihina. Magsalita upang may pagtanggol ng tama ang mga nangangailangan at mga mahihirap. Mababasa din po sa Proverbs chapter 29 verse 7, a righteous man knows the rights of the poor. A wicked man does not understand such knowledge. Sinasabi po dito na ang mga mabubuting tao po, sila ang higit na nakakaunawa sa mga mahihirap. Subalit hindi po ito naiintindihan ng mga taong makamundo. Alam mo ba na kapag ikaw ay nanahimik, parang sumasang-ayon ka na rin sa ginagawa ng kadiliman. Dito po mababasa sa Ephesians chapter 5 verse 11, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Kapag tayo ba ay nagpahayag ng katotohanan or in-expose ang mga masasamang gawain na nakikita natin sa ating paligid, ito ba ay maituturing na pagre-rebelde? Dito po mababasa po sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Hindi po tayo makikipaglaban sa pamamagitan ng dugo at laman. Tayo ay makikipaglaban spiritually. Kung nakikita natin ang mga namumuno, ang mga otoridad ay lumalabag sa karapatang pantao, kailangan po nating magsalita dahil babagsak po ang moralidad ng sangkatauhan dito, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Patungo na po tayo sa moral bankruptcy kung saan ang mga masasama ay nagiging pangkaraniwan na lamang po. Ang pagnanakaw, ang mga kalaswaang palabas, patayan, ang pangbubuli, abuse of authority, nagiging pangkaraniwan na po, nagiging common. Bagsak na po ang morality. So, diyan po saan napapasok ang papel ng mga religious sector. Kailangan po natin pagtulong-tulungan yan upang hindi po bumagsak ang moralidad ng sangkatauhan, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. This is not ordinary fight, this is spiritual fight. The father of lies is in control of everything. No? Kahit nakikita na ng ating mga mata, mas pinaniniwalaan pa rin ang kasinungalingan. Magsisinungaling at magsisinungaling pa rin. We need to speak up in order to preserve the right morality, the God-fearing people. Kailangan po nating magsalita. Nakasalalay po dito ang generation ng ating mga anak at mga kaapu-apuhan. Kinakailangan po ang moralidad ay may takot sa Diyos, gumagawa ng tama at ipinaglalaban po ang tamang katwiran para sa kapakanan ng mas nakararami. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan i-click ang like, share and subscribe button dito sa Evangelist TV. Thank you and God bless. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.